hanggat hindi daw nagpapadrug test si BBM mga kababayan, ay mananatili sa isipan ng mga taong bayan na nasa tamang pag-iisip ba itong ating presidente? Dahil bukod mga kababayan sa isiniwalat na ni Amy na bangag nga si Bongbong Marcos mga kababayan, ay nakikita naman daw natin mga kababayan ang resulta na ayon dito kay political analyst sa si Malote Kia mga kababayan, impairment in the decision making ni Ngagba. At bakit kaya hindi nagpapadrug test mga kababayan? Isa lang ang napapasok sa isipan ng ilan. Ayaw magpa-drug test dahil baka ayaw niyang mabuko mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Ma'am, nasabi po ni Senator Amy Marcos sa isa pong panayam na national issue ang drug addiction. Sinabi niya, national issue na lalo na pag addiction. ang isang mataas na opisyal ng gobyerno, quote-unquote, ang may Pangalawang beses sa yan mga kababayan ha. Una yung INC rally at sa ikalawang interview mga kababayan, sinabi na naman niya, itong under the influence daw of illegal drugs mga kababayan, itong kapatid niya. tama. Addict. Ma'am, ano pong tingin nyo dito, ma'am, na statement ng Senadora Amy Marcos on drug addiction? Well, ako'y sumasang-ayon sa kanya na national issue yan. Kasi nakita naman natin yung war on drugs. Kung War on drugs. Kung dati-dati mga kababayan, kay Tatay Digong, war on drugs. Ngayon naman kay Bangag mga kababayan, kabaliktaran. Parang nagmimisto lang the revenge of the drug addicts and the drug people. Talaga ang nais itigil yung pagpasok ng droga at maging impluensya sa politika at maging impluensya sa mga kabataan. Supply and demand interdiction yung nangyari yung campaign na yon. Bakit? I mean, coming from si Manang, Galing mismo kay Amy ha. At naalala natin mga kababayan, no? Naalala natin na bago na si Baksetore mga kababayan, ang kanyang sinabi na lahat ng mga drug addict ay pangit. Oh, ayun mga kababayan, sinabi ni Amy na drug addict si BBM. Isa din ba yun sa nakakapag-trigger mga kababayan sa pagkasibak ni Tore? makikita naman natin yung impairment sa decision-making process. Oo. Kita nyo mga kababayan, political analyst, makikita natin ang impairment. Impairment mga kababayan, meaning kakulangan. Something is wrong with the decision-making process. So, Bakit kaya? Bakit? Anong dahilan? yun Bangag. yung pinakamahalaga. Tama ba yung Nagnag. pagdidesisyon mo? Klarado ba ang utak mo nung ginawa mo yung desisyon na yan? Hindi ka ba kaduda-duda. under the influence? Baka. Diba? Yan ang mga kababayan. babalik ko sa tingin ko dito. Yan ang mensahe natin sa dapat sa mga men in uniform. I-demand din nyo na siguraduhin ninyo na hindi talaga judik dahil kapag gagawa yan ng desisyon na critical na desisyon mga kababayan na involve ang bayan, paano kung nasa impluensya? Kung totoo mang judik siya, disgrasya mga kababayan, disgrasya ang kahinatnan. Ko rin yung sinabi kung ang civilian ay bibili ng barel, kailangan mong i-prove na ikaw ay hindi Padaktes pa user. muna. Kung ikaw Driver. ay magmamaneho ng pribado o publikang sasakyan, Sa mga mga kababayan, sa mga kumpanya, mayroong mga drug test, di ba? kailangan mong mag-drug test. Tapos kapag mag-positive, sibak. Kung yung ordinaryong mga mamamayan kailangan ng ganyan, pati ang security, di ba? Secure. Yung mga blue guards kailangan mag-drug test. Kung sila requirement, ba't ang hindi Pangulo? Pinakamataas na Talaga, di ba? posisyon? Ang sinabi nila mga kababayan, labag daw sa karapatang pantao. Diyos ko Lord, anong karapatang pantao? Halal ka ng bayan? Bakit yung mga ordinaryong tao pwede na itetest din nyo? Tapos presidente labag sa human rights? Kalokohan. Ang bayan na mismo ang nagsasabi, Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. pa-hair follicle test ka. It is the number one issue today. Until and unless he is able to rest that issue, when he makes decisions, people will always ask, nasa tama bang pag-iisip ang Pangulo? Wala Diba? natin kung People nasa will have tao. to ask that because hindi nga niya tinutugunan yung hair follicle test. Ang parating binabalik nung eleksyon, ako naman ay Kapatid na mismo nagsabing That is addict. a urine test.
mga kababayan, bakit, ang katakataka doon, bakit isang metabolite lang ang ginamit, ang pinatest niya mga kababayan? Pwede naman siyang, for a while, tumigil muna sa cocaine dahil cocaine lang pinakita niya eh. How about other metabolites? Bakit hindi niya pinatest kasama yung shabu, marijuana, iba't ecstasy mga kababayan? Pati na nga siguro Viagra. Pero, yun nakatakataka. Bakit isang metabolite lang ang pinatest niya? Samantalang, ando naman yung option mga kababayan na lahat. What is another test? Just to prove to your mandate that I am worthy of your votes. That I am worthy to finish my term. At saka, parang na rin yan sa kanya mga kababayan. Mas nakakatulong pa nga yan sa kanya, di ba? Dahil, para tuluyan ng matigil itong mga kababayan, issue laban sa kanyang pagiging addict di umano. Ayaw pa niya yan. Iba na nga ang kanyang apelyido mga kababayan, pangalan mga kababayan, no? Bangag na. Bangag na. Kahit mga bata, mga kababayan, ang tawag kay BBM, bangag. Ibansagan na siya mga kababayan ng ibang pangalan. Tapos, hahayaan pa rin niya mga kababayan na magpapatuloy itong bansag sa kanya. That I'm worthy to make these decisions for and Ang iniisip ng ilan posible talagang totoo. Well, hindi nga posible, malaki ang tsansang totoo. Nagjudik talaga mga kababayan dahil si Tatay Digong na mismo nagsabi, pati si Amy. At ang tanging pinanghahawakan nila mga kababayan ngayon ay i-deny at hindi magpa-test. Dahil kung magpa-test, malalaman kung positive. on behalf of the country. Malaking bagay yan, MJ. At ako'y natutuwa at si Manang ay binabalik na yung isyong yan kasi doon napakawala Kung sana lamang makinig ang Pangulo, makinig. Napakadali gawin yung test na yan. Ngayon, kung alam niya ang resulta, di iiwasan. Alam niya magpa-positive. Baka mag-positive. Kaya ayaw. hindi ba dapat incumbent upon him to step down? At yan mga kababayan, dapat alam yan ng militar dahil nasa kanila ang intelligence fund Papayag kayo? Kasi siya lang nakakaalam niyan balik tayo dun sa sinabi ko, yung moralidad. Yung moralidad ngayon is very personal, hindi universal. Kaya yung moralidad, paiba-iba. Sasabihin, Iba-iba. okay lang yan kasi may ginagastos yan. Okay lang yan, nahalal naman. Okay lang yan, patapusin nyo. Paano natin patatapusin ang isang leader na ganyan magdesisyon? Wala na. Eto kawawa tayo mga kababayan sa 2028 kung bababa man. Pero isa lang sinisiguro natin, kung sa 2028 hindi yan bababa tapos okay lang sa militar mga kababayan, nakakadismaya. Malamang sasama na tayo doon mga kababayan sa sa 2028, after 2028 ng kanyang termino. Sasama na tayo. Makipag mga kababayan, sagupaan laban dito sa grupo ng mga bangag at mananawagan ng patalsikin si bangag pagkatapos ng 2028 ng kanyang termino at hindi pa rin siya bababa. Na ang ekonomiya natin Hindi na siya rightful nan talagang grounding to a halt. Na ang investors natin halos walang pumasok. Wala na. Na ang turista ay ganyan nako. Ang mga kababayan, tourism natin, ang pinopromote, mukha ni Pasko, Diyos ko Lord. lamang kaliit. Na walang sense ang utang ng utang kung ang pondo o ang taxpayers' money ay napupunta lamang para sa politika. So nakakalungkot yan. So part and parcel of the answers or the answer to those problems is really to prove once and for all, I am worthy of your mandate and I will take that hair follicle test. Ma'am, Ewan lang natin. sabi ng mga I-take ba niya? supporters ni PBBM, Ay, pababangag. May supporter pa ba mga kababayan? tama na ganun yung mga pananalitan ni Senator Amy. Si Lacson nagsabi niyan hindi yan supporter mga kababayan na talagang genuine na supporter. Politician yan na manggagamit din yan mga kababayan. Ginagamit si Bangag sa kanyang pansariling gain. Marami kanila nagda-downplay na iyan ay usaping Hindi daw makapilipino? Ano ang makapilipino? Yung magnanakaw Nanakawin mo ang pondo ng bayan, yan ang makapilipino? Bangag. Pero ma'am, sa inyo po bang palagay
hindi ba talaga kapani-paniwala ang pag-amin ng isang ate sa ginagawa ng kanyang nakababatang kapatid on national TV? OMJ, that's a big issue. Hindi na yan sa pampamilya. Ano na yan, national issue na yan mga kababayan. Usapin na yan ng national issue na yan mga kababayan. Dahil ano na yan, ang bayan na ang nakasalalay dyan, kapakanan ng bayan. Hindi tumakbong Pangulo si Bongbong Marcos, usaping pampamilya yan. May tumakbo ko siyang presidente, di ba? Yung sinasabi niya, anong public office is a public trust? Tapos ang sabi pa nila na wag na tayo mahimasok sa away na away pamilya Mr. daw. President, it Away is. pamilya, bangag yan. Bangag nga daw, sabi ni Ang Amy. isang opisina na kasing taas ng pagiging Pangulo, ay equivalent niyan, tiwala ng tao. Ngayon, kung ang tiwala ay bagsak, ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa'yo. So how do you prove it? Yung hair follicle test is not an insult to the leader. Oo nga. If you really want to prove that you seriously respect the mandate, I will take a hair follicle test. Now, I will not take a hair follicle test if I know the result. Kaya nga ang sabi ko, Kung alam na personal positive. yan. Alam ko. So, hindi ba dapat, katulad ng sinabi ni Bishop Sesko Bayan, na ako'y natutuwa sa Catholic Church, dun sa misa sa translasyon. Sinabi na naman yung word na mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Bumaba na kayo. I'm very happy that the Catholic Church, some of the members of the Catholic Church are, saying the real message. Natatangi yun siya mga kababayan dahil yung ibang Katoliko na o mga obispo monyo. Yung iba pa, adik na pari The na real mga kababayan. Supporter bangag. Kasi napakahalaga Tapos, Ramon Magsalsal Award. na ang simbahang Katoliko ay magsalita. Kaya babalik ulit tayo dun sa tanong mo, napakahalaga na masagot yan. At hanggat hindi yan nasasagot, sa tingin ko yun ang erosion ng trust niya eh. Kasi iniiwasan eh. Part of the erosion of trust is also yung pagnanakaw na nangyayari sa budget. Part Pagnanakaw. of the erosion of trust is Grabe no, ang magnanakaw. communication person niya Magnanakaw pa. by default ang sinisisi yung nakaraan. Biro mo ilang Magnanakaw pa, adik pa daw mga kababayan. Ilang Diyos ko Lord. Tapos taon okay na. lang. 3 taon na under his watch and we're not moving. Yung sinasabing you should be happy dahil marami na siyang nagawa. Can Anong nagawa? I ask what? Nagawa? In relation Anong nagawa ni Bangag? kaugnayan sa Kababuyan. Ang nagawa mga kababayan, pangungurakot. Tingnan nyo, pangungurakot sa bansang ito. Pilipino kay Juan de la Cruz. Dumaan ng Pasko, nakita mo naman ang retail. Bagsak tayo. piso. Nakita mo ang mga Pilipino hinahawakan ang kaliit na pondo para lamang hindi nila alam kung anong nangyayari. The risks are becoming more and becoming pronounced. So, kung ikaw yung ordinaryong daily wage earner, abay, matututo ka ngayong bumaluktot sa kumot. At yan ang ginagawa natin lahat. Bumabaluktot 500 pesos tayo lang, sa kumot dahil hindi Ah. natin alam saan kaya tayo dadalhin itong leader natin. Dahil Idoro. ramdam na ng bawat household. Yun yung nakakalungkot. Imbis na tayo nagtatrabaho para sa ating kinabukasan, natigil muna yon at tinitingnan paano ba natin naayusin para kami i-refocus. Dati, ang tinitingnan lang natin, trabaho, nakangiti tayo kahit maliit ang sweldo, di ba? Basta magkakasama ang pamilya. Ngayon, iraos lang natin, magkakasama pa rin tayo. Pero, yung mga susunod na araw, hindi natin alam kung saan tayo dadalhin. Yun ang nakakalungkot dahil 3 taon na tayong nagsasakripisyo. Tapos another, ano ba mga kababayan, 3 years and then balak pang habang buhay na manatili sa pwestong mga, ang kapal ng mukha. At hindi dapat ang Pilipino ang magsakripisyo. Yung mga nahalalan dapat magsakripisyo. Okay lang yan, ma'am, kasi kakapit na lang tayo sa tinatawag na Filipino resiliency. Oo, Ay nako. Okay
Okay lang yan, resiliency, pero katangahan na mga kababayan kung matuturungan na ano lang eh. Hindi natin aaksyonan, hindi tayo papalag mga kababayan dahil resilient tayo, okay lang, gulpihin niyo ako, resilient naman ako, babangon ako muli. Hindi, enough is enough. Magsalita mga kababayan. Ipaglaban ang tama. Alam mo yan, minsan hindi maganda yan eh. Kasi Oo, ginagawa yan. excuse. Oo nga, Kasi resilient tayo. Hindi ho tayo resilient. Lumaban ho tayo. Wag na nga paapi. Kung Lord. ganyan parati ng ganyan, lahat naman Aabusuhin. sakuna, resilient ang Pilipino, kayang bumangon. No, bumangag. Ano itong sakuna natin ngayon? Eto mga kababayan, man-made tragedy, government-made tragedy, corruption mga kababayan, mas matinding trahedya na nararanasan natin, mas mahigpit pa, mas malupit pa mga kababayan sa bagyo at sa kabaha. Dahil etong mga kababayan, trahedyang ito, nadulot ng mga bangag, ng mga kurakot sa gobyerno, pati kanununuan, pati anak natin, mga apo at susunod na henerasyon, apektado. Natin maintindihan, paano ba tayo babangon dito? Diba? So, ma'am, itong nangyayari na public confession ni Senator Amy on the alleged drug use of the president, napanood pa ng karamihan, maraming Pilipino yung video ni Dean Chase. Napanood mo rin pa yun, ma'am, yung ganyang yun nga. Yung picture pa ni Admiral na Diyos ko Lord, Laylay Dilima. So, Medyo pinasahan ako, narinig ko lang yung sounds. Uy. Tapos nung sabi may video daw, sabi ko ayoko na. Diba? Parang bumababa ang... Kasi ako institutionalist ako eh. Mahalaga sa akin ang institusyon. The moment makita mo yan, para talagang bakit tayo naghalal ng ganitong tao? Bakit? Budol tayo. Pambababoy na yun sa institusyon. Ito'y mga impormasyon na laganap po ngayon sa social media. Dagdag mo pa yung naging pag-amin ni Senadora Amy Marcos. Dagdag mo pa yung issue ng korupsyon na hanggang ngayon ay walang sinasabing big fish na nakakasuhan at hanggang Big fish. mukhang kay Zaldico na lang mahihinto, no? Fieste. yung issue na yan. Ma'am, ito bang mga issue na to 2026, tingin po ba ninyo makakalimutan ng taong bayan? Ay, hindi na. Kasi ma'am, tayo Wala mga na. Pilipino, sanay tayo na may, Hanggang kamatayan mga kababayan, hindi natin ito makakalimutan itong ginawa ni Bangag. merong certain phase. Walang kapatawaran. Dumaan yung balita, 1 week lang, patay na yung issue. Pilit pinapatay mga kababayan sa media. Pilit pinapatay. Pero hindi na ito Pero makakalimutan. Ito ngayon, ma'am, sunod-sunod eh. Mahaba, Tingin mo, oo. makakalimutan ito ng taong bayan. Hindi. Sa tingin ko hindi. Kasi nakita mo naman reflected. Kahit hindi siguro gumagalaw, kahit walang masyadong rallies, makikita mo yung sentimento sa online at sa surveys. Negative man. Yung surveys, iba-ibang methodology, iba-ibang panahon. The Mr. Negative mga kababayan. Hindi naman nag-uusap, walang comparison, pero yung trend pare-pareho. Yung sa online, makikita mo consistently mag-post ka ng issue sa corruption, may susunod at i-share. Bakit sineshare? Yung parati kong sinasabi dun sa mga kaibigan ko dito sa administrasyon na ito. Tingnan nyo yung virality. Laging Bakit viral. sineshare? Tingnan nyo yung Kay Zaldico mga kababayan, grabe, million ang viewers mga kababayan. Share of voice. Bakit nagsasalita? Lahat ito is a combination of registering their position on certain issues. Yun nga lang, sandali lang magtatrabaho muna kami, mamaya kami babalik dyan. That's the reality. Survival mode tayo eh. Pero, nagre-register sila ng opposition. Yun nga iba. Yun yung tinatawag na rally fatigue. Ayaw na namin yan. Rally kayo na raw. Wala namang nangyayari. So tinitingnan yung anong mangyayari. Kaya nyo ba yung dapat mangyari? So lahat nandun eh. Sige, sasali kami. Maaalis nyo ba? Diba? Yung mga challenges siguro sa mga advocates for accountability. No, we're not. Ako mismo, I have not even stated mag-resign ka na. Conditional yung sinabi ko. Kami nasabi na namin, resign Bangag. Resign. Mas matindi pa nga yung tinatatay digong na panahon mga kababayan dati dahil ang panawagan talaga ng mga NPA is Aus Duterte. Hair follicle test ka.
And then I will decide whether you should resign or not dahil botante ako. Pero yung walang tao makakapigil sa akin noon kasi sentimento ko yon. At ako'y pinanghahawakan ko ang aking karapatan bilang isang mamamayan sa demokrasya at bilang isang Okay, nasa Democratic Republic of the Congo? Philippines pa rin po tayo. Akala ko Congo. Nakakalimot po sila. Ma'am, ano po ang inyong mensahe? Wala demokrasya. Kaunting reklamo ang nagrereklamo patungkol sa mga kababayan. Corruption, siya pa ang makukulong. Inciting to sedition daw. To Lord. Para na itong dictatorship. Gusto na ng dictatorship mga kababayan na island of the Philippines. Payo sa ating mga kababayan ngayon pong bagong taong 2026. Ngayon pong bagong taon, subukan po nating magplano sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating komunidad. Magdasal po tayo ng maigting dahil pareho naman ho siguro ang ating inaasam. Ang inaasam natin mga kababayan na mag-resign na si BBM. And I guess the most important thing is do your civic duty. Alam po nyo, bilang citizen ng Pilipinas, tayo ay may right magsalita, may right bumoto, at may right rin ho tayong mag-register ng ating sentimento kung nagkakamali ang ating nahalal. Ultimately, ang mandato nasa taong bayan. So ang taong bayan ang Ngayon ay lumalaban. Ang taong bayan rin Ang ang tao. magsasalita kung panahon ng bumaba. Bumaba ang baba. Frank. O anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post, i-comments below.